Isang pagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo nila po para sa pagpultura ng tinapay at pagkinom ng saro. So, para po mabasa tayo ng talata sa 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 29. At ito po ang sinasabi. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus sa gabing siya'y pagkalulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanya pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. At din naman hinawakan ng saro pagkatapos sa makahapon na sinasabi, ang saro ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo mag-isinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kain ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay nihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya ang sinumang kumain ng tinapay, inumin ang saro ng Panginoon, na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom ng saro. Sapagkat ang kumakain at uminom, ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Tayo po'y tuyo. Panalangin. Diyos Ama na mapamilit sa lahat, Panginoon, kami po'y lubos sa pagpasalamat sa pagkakataon na muli ay nagulog sa bawat sa amin na aming lalahanin ng kamatayan at pagkabuhay ng iyong anak na si Kristo Jesus. Dahil ito, Panginoon, hawak na iyong mga lingkod, ang kasang ubas sa sinusulo sa mga dugo, at ang hinapon ng dibadura na sinusulo naman sa mga katawan. Dalangin namin, Panginoon, na paspasalin po ang mga bagay nito. At ang bawat isa po sa amin nakatanggap. Nawa ay kundi po sa amin ang kapatawaran sa mga pagkakasala namin nagawa. Naisip o salita, Panginoon. Maging pagkuhanap po namin ito na pagpatibay namin pananampalataya sa iyo, Panginoon. Ito po ang sinasamo na dalangin sa ngalan po ng anak ng Kristo Jesus ang Pilipinas. Amen. Tawag po tayo para sa pag-aamagan. Pumuli ko pa sa talata sa 1 Corinthians chapter 16 verses 1 to 2. Ito sinasabi. Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, naging din naman ninyo, kaya ninutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng isang linggo, ang bawat isa sa inyo ay matungkol na magsipan, ayon sa kanyang giginhawa, upang huwag nang gumawa ng mga bagay sa pagparento. Tututin po natin ang ating mga hinaryo sa page 571. Tuwitin po natin ang una at ikatlong sasala. Page 571. Sowing in the morning. Ready? Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontide, in the dew field, waiting for the harvest and the time of reaping, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves.
biyaya at pagpapala na pinagkulong po sa aming Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, papasalamat po kami sa buhat kalakasan na tinataglay po namin sa mga oras na ito. Dalangin namin, Panginoon, ang mga salapi na sa malapan naway magamit ito sa pagpapawala ng bayan sa bahan, Panginoon, at din sa pagpapalagana ng iyong panagkakaroon, Panginoon. Dalangin din namin na makatulong ito sa mga matulong namin yung mga kailangan. At inihiling po namin, Panginoon, sa mga sunod na araw na gabayan niyo po kami ingatan. Patalayo sa mga kapangamakan, Panginoon, na i-bless po kami sa mga trabaho ng negosyo. Kayo na pong bahala sa pangbuhay namin, Panginoon. Muli kami po yung papasalamat sa lahat. Inihiling din po namin na pagkabi po sa amin kapayapaan sa mga puso't isipan. At sa mga bagay pa rin hindi ka nasabit ng mga labi, ay patuloy po namin salamat at inihiling. Sa ngalan po ng anak na si Kristo Jesus ang nagkapagligtas, ng pangalan mo. Amen. Sino yung may tanong sa Bible study? Meron po ba mga katanungan tungkol po sa akin? Bro, kasi yun sa topic mo na the knowledge of sin is through the law. Alam natin na si Moses ay diretso nakakapag-usap sa Panginoon. Binigay sa kanya yung first hand, di ba? Yung information yung about the law. Ang contradicting kasi sa akin, bakit si Moses nagkaroon siya ng rule na pumapatay. Diba? Yung naabutan niya, di ba sabi mo, naabutan ni Jesus na yung babaeng makasalanan ay babatuhin hanggang mamatay. Bakit tumating siya sa punto na gano'n na samantalang ang law, huwag kang papatay? Diretso naman ang Diyos na nakakausap siya, hindi ba yun napaalalahanan? Na bakit gano'n yung naging batas na ni Moses para dun sa mga makasalanan ay kailangan? Una-una po, tinawag naman po yung kautusan ni Moses, pero ang katotohanan, batas po yan ng Diyos. At hindi po contradicting na bawal pumatay, magpapapatay, at pumapatay sila dun sa lumalabag ng kautusan. Ayun po ay utos ng Diyos na kaparusahan doon sa lumalabag ng kautusan. Halimbawa, sumiping sa babaeng hindi mo asawa o may asawa na siya ng ibang lalaki, sinipingan mo. Ang kaparusahan kung nakasulat doon sa kautusan ni Moises na sinasabi natin, ay kamatayan. Sabi, ipapatayin yan at itatakwil sa bayanan ng Israel. So hindi po yun contradicting sapagkat gustong magkaroon ng Diyos ng kaayusan o kaparusahan doon sa mga gumagawa ng masama. Hindi naman po sinabi dun sa kautusan na huwag kang papatay, papatayin mo ng walang dahilan yung taong wala namang walang kasalanan o inosente. Yun po ang pinagbabawal po ng Diyos na huwag mong papatayin. Na huwag mong papatayin yung mga inosenteng tao sapagkat ang image of God ay nasa Kanya. Yun ang sabi po dun sa Genesis. So hindi po contradicting yun na pinag-utos ng Diyos na patayin yung mga lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat masasama po kasi yun. Yun po yung sinasabing karatihan ng kasulatan. Yun po yung punishment execution ng sulat na kapag nilabag mo ang kautusan ng Diyos na pumatay ka ng tao, kailangan ka rin parusahan ng kamatayan. So hindi po contradicting yun sa kautusan ng Diyos na huwag kang papatay. Huwag kang papatay ng inosenteng tao.